Marami sa ating mga Pilipino ang hindi nakakilala sa ganda ng mga tanawin dito sa Pilipinas. Ilan kasi sa ating mga Pilipino ay nabibighani sa mga tanawin sa ibang bansa. Sa aking paglalakbay, patutunayan ko hindi lamang sa mga Pilipino kundi pati na rin sa mga banyaga ang mga natatanging ganda sa Pilipinas na dapat kaakitan. Sa aking misyon, ating lilibutin ang buong rehiyon ng Calabarzon at Mimaropa at ipapakita ko sa inyo ang nakakabighani at nakakalingalinang ganda nito. Ang kagubatan ng pagkakapit. Ano pala? Ako po si John Garcia. Halina't samahan niyo akong lakbayin at libutin ang ika-4 na rehiyon sa Pilipinas. Tara! Tara, sumama ka sa akin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang may alam. Tara, sumama ka sa akin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ang laman. Ang una kong misyon ay pasyalan ng rehiyon 4A, Calabarzon. Ang Calabarzon ay binubuo ng 5 magkakatabing lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At ang una nating bibisitahin ang Cavite at tayo narito mismo. Miss, bakit po Kawit ang pangalan ng lugar na ito dito sa Cavite? Kawit po ay ang maliit na bersyon ng Kalawit. Tinawag po itong Kawit dahil sa hugis ng peninsula ng lugar na ito dito sa Cavite. Halina po kayo, ipapasyal ko po kayo dito sa Kawit. Ang bahay po na ito ay pag-aari ni Ano po ba kasi ng bahay na ito? Doon po sa balkonahe sa bahay ni Emilio Aguinaldo ay pinoroklama ang Republika at iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Si General Emilio Aguinaldo rin po ang unang presidente. Monumento pong ito ay tungkol sa engkwentro ng mga Pilipino at Kastila dito sa Binakayan noong Nobyembre 9 hanggang 11, 1896. Ano po ang nanalo dito sa kwentong ito? Daang-daang Kastila ang namatay sa engkwentrong ito at ito ay nagsilbi pangalawang pagkapanalo ng revolusyonaryong Pilipino sa ilalim ng pumumuno ni General Emilio Aguinaldo. At ang tagumpay na ito ay patunay lang ng katapangan ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan laban sa mga Kastila. At mula dito sa Cavite ay tutungo tayo sa Laguna. Tara, Kilala dito sa Laguna ang Bundok Makiling at Rizal. Halina't samahan niyo ako. tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang may alam. Tara, sumama ka sa akin at hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ang laman. Ang Batangas ay matatagpuan sa ibabang bahagi ng Cavite. Kilala ang mga Batanggenyo sa kanilang punto ng pagsasalita bagamat ito'y Tagalog. Kilala sa magagandang tanawin tulad ng lawa at bulkang Taan at industriya ng kapeng barako. Sinasabi nila na masarap ang kapeng barako dito sa Batangas. At itong kapihan ni Mang Juanito ay sikat dito sa Lipa. Alay, halina't magkape muna tayo. Halina na, magkape tayo. Sige po. Maaari mo bang matikman ang iyong kape? Ay, syempre naman. Sige po. Ikaw, tingnan mo ang kaping barako. Talaga dito pa lang, langhap na langhap mo na yung aroma ng kapeng barako. Sobrang bango talaga. As in, amoy pa lang, sarap na. Tikman na natin ang kapeng barako ni Mang Juanito. Sarap, grabe. Talagang yung lasa ng na naamoy mo sa aroma, ay nandito sa kape na to.
Tapos na ang misyon ko dito sa Calabarzon at ituloy natin ang ating paglalakbay sa Region 4B, ang Mimaropa. Tara! Mimaropa ay acronym ng apat na magkakatabing lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ang Mindoro ay nahati sa dalawa, ang Oriental at Occidental Mindoro. Ang salitang Mindoro ay nanggaling sa salitang Kastila na Mina de Oro, na ang ibig sabihin ay minahang ginto, dahil ang ginto ay sagana sa yamang mineral. Kilala ang mga pangkat etnikong nakatira dito sa tawag na Mangyan. Ang pista ng Moriones dito sa Marinduque ay napakasikat. At dito sa gawing kaliwa, makikita nyo ang Moriones. Alam nyo ba na ang Moriones ay tungkol sa pagpapahirap kay Kristo, na kung saan pinahirapan siya ng uso hanggang sa pagpapako sa krus? Halina't puntahan natin sila at tanongin natin ang mga gumanap bilang senturyon dito sa Moriones. Tungkol saan po ba ang Moriones? Ang Moriones ay tungkol sa pagsasadula ng buhay ni Kristo. At ang dalawang taong gumanap na ito ay ang dalawang senturyon na nagpahirap kay Kristo. Ano ang iyong katanungan? Gaano na po kayo katagal gumanap bilang senturyon? Simula pa nung ako'y bata. Sa aking paglalakbay sa probinsya dito sa ika-4 na rehiyon, tila ako'y naging dayuhan sa aking sariling bayan. Ako'y namangha sa aking tanawing minsan ko lang nakita. Ako po si John Garcia at ito ang Show me